Okay. Maayong buntag o maayong adlaw sa atong tanan, no? Sa mga Bisayang dagko diha sa siyempre sa Visayas ug Mindanao, no? Maayong adlaw ninyong tanan. Diri pud ta sa Katagalugan, no? Magandang araw sa ating lahat diyan sa Luzon. So, di na tayo paligoy-ligoy kasi may mga umiipal na naman. May mga pabida na naman, ano? May mga pabida na naman itong managsuon ng mga taga Davao, no? Ah, Ibang topic yung pakikialam ngayon, pag-iipal-ipal ngayon ni Sara Duterte. Pakita ko sa inyo. Yan. Umiipal siya ngayon diyan sa mga pangyayari naman yan sa paglusob ng ating kapulisan diyan sa ah, mga lugar na pinagtataguan o may hinala silang pinagtaguan nitong si Pastor Kibuloc, no? So, hiwala yan. Ang gusto kong pag-usapan, ito munang kay Baste, no? Nagbida-bida na naman, pero sa totoo lang, hindi galing sa atin, no? Ulitin ko, hindi galing sa atin yung pagkakalat nila na ito ay masususpende, no? At tulad niyan, nanggagalaiti siya, pero hindi naman ang mass media, kahit yung mga TV station natin, mga channel, ay hindi naman nagsasabi tungkol diyan sa sinasabing quote-unquote na masususpindi. Alam niyo ba 'yun, ano, mga kaibigan? Narinig niyo ba sa mga TV station? Narinig niyo ba sa mga radio station na may gano'ng plano yung Malacanang? Ito hindi ulitin ko, tulad nung kung nakakapakinig kayo kay Attorney Insurrecto ng Sabunyog, no? Yung kanyang YouTube channel. Gano'n din ako, ano? Minsan may mga pagkakataon lang na pinagtatanggol natin o binibigyan natin ng depensa yung Malacanang na nandiyan ngayon si PBBM, no? Pero hindi ibig sabihin na tayo'y mga supporters o tauhan o bumoto diyan kay BBM. Sa mga issue lang na ganito, may lumalabas kasi yung kung sino yung may mali, no? So, palagi lang tayong tumitindig doon sa tama. Kung sino yung tama, doon tayo. Sino man 'yan, side man 'yan ng mga kay BBM, ma-side man 'yan ng kay Lini, ma-side man 'yan sa ama nila, kay Duterte, ano? So, ang inyong lingkod ay talagang laging tumitindig sa kung sino yung nasa tama. Wala akong pakialam kung ano mga partido nila o ano man sila sa politika, sila man opposition, sila may nakaupo. So dito sa pagkakataong ito, gusto lang nating ipaunawa sa taong bayan, no, na hindi naman ng Malacanang ang naglalabas nitong ikinakainis nitong taong ito, no? Itong si Baste, no? Nagsalita na 'yan, pero unahin natin, paparinig ko lang na ang excuse me, ang naglabas talaga ng nung nakarang linggo pa 'to, ang naglabas talaga ng mga marites, ika nga, ay ang side nila. Nandiyan sila Banat Bay, mayroon na silang mga inilabas na mga patanong kung suspendido na ba, tapos itong si Roque, sila Maharlika, at yung iba pang mga DDS vlogger sa mga tuwid, kampo nila. Kaya dapat itong si Basti, sa totoo lang ang dapat nitong sabihan ng tambalulo o tambaluslos yung mga kakampi niya. Kasi wala namang nagmula sa kabilang panig o sa kaaway nilang politika. So ito, pakinggan nyo, ano? Pakinggan nyo yung kanilang kakampi na unang nagpakalat ng chismis. Ito. Mayor Baste Duterte. Siyempre, dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally.
Ayun. Putulin ko muna kasi talagang parang parang ano, parang nakakaumay. Nakakaumay yung, pagsalita niya ng ano ba, scripted ba 'yan, inutos ba sa'yo 'yan, Roque? Rockstar. Para bang ano, parang isang, ah, tao na nakakita ng, kaibig-ibig. Para bang, na ang mata ni Roque 'pag tumingin yata kay, Baste ay, nakakakita siya ng mga bituin sa langit. Kasi natatawa ako dito sa binanggit niyang si Basti daw ay isang rockstar. Paano naging rockstar 'yan, Paano naging rockstar 'yan? Ipakita ko nga sa inyo. Paano maging rockstar 'yan, bago mag-mayor 'yan ganyan ang mga datingan niyan, 'no? Laman niya ng mga inuman, mga beer house. Kaya ay talaga namang nakakatuwa itong si Roque ano, kung makapagbida siya, rockstar pa daw, Ito pa, papakita ko pa sa inyo ito. Mga luma nilang mga litrato ito. Ayan, paano maging rockstar yang mga 'yan. Nakakatuwa 'no? Kumbaga wala namang hindi nakakaalam kung anong mga, pinagdaanan o anong mga, bisyo, anong mga klaseng mga tao ito na ewan ko, minsan nga mangutana na lang ko 'no, kung sa Bisaya pa, minsan mangutana ko nga ngano kaning mga taga Davao 'no, mga hadlukan na ba gyud mopili og lain. Kana na lang ba gyud lain, kana na lang ba gyud ilang, puwedeng himuong mga leader sa ilang siyudad o hadlok sila sa mga tawhanan o kining mga tao kini nga mga tao hadlok sila. Hadlok ang mga botante sa botante diya sa Davao. So padayon tayo 'no, ipagpatuloy natin yung pinagsasabi nitong si, Roque. At siya po talaga ay mainstay ng Maisog Rallies, Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Yun. Ako Bisaya manggod ko 'no. So pag narinig ko yang Maisog Rally, yung grupo nila diha sa Davao 'no, nga ambot nganong napili nila, pasensya na sa mga Tagalog ano, gusto ko munang paliwanag, sa dialektiko namin nga mga Bisaya. Yung Maisog Rally, murag giluod ko ano, ingna nga 'no, ang mga Bisaya, pag mogamit ta og mga ingon ana nga termino, maisog, kanag yung murag maisog ta dili lang sa mga simpleng mga away-away diha sa kanto, 'no? Pag mogamit na gali tag kanang istoryang maisog, mas nindot paminawon kung ang imong pagkamaisog, imong ginabuhat para sa nasod, 'no? Para sa katawhan. Pero kaluod ba ining mga tambalulo sa Davao, mga Duterte, kaluod ba ninyo nga mogamit mo nga termino nga maisog? Hindi nga kayo lantaran nga kayo mga tuta ng China, Ang tatay ninyo nagpauto, karon naa sa Kongreso, pati sandigang bayan ang iyang tao nga katong si Ong, iniimbestigahan na sa Parmali, no? COVID, naglisod mga tao, nagkandamatay mga tao, pero nakinabang pa ang grupong Duterte, ang inyong tatay, sa Parmali. Ang mga inchik ang nakinabang, ang laki ng perang nawala. Kinsay hindi nakakaalam. Sino ang hindi nakakaalam na ang laki ng anomalyang nangyari nung panahon ng COVID at sangkot ang mga inchik doon. Tapos ngayon ito, yung WPS, yung namang ating West Philippine Sea, walang hiya. Diyos por santo naman, yung inyong tatay, naghinambog nung kampanya na mag-jet ski siya. Mag-jet ski siya para kuno ipakita sa mga inchik nga iyang
paglaban ang teritoryo ng Pilipinas. Sus, kinsa may inyong tuntuhon, no? Kinsa may inyong tuntuhon. Ang inyong tatay ning adto sa Pikas, dili diri sa West Philippine Sea, didto siya nag-jet-ski sa Pikas, no? Nung manalo na nung ning daog na. Tinanawara kung unsa katunto ang inyong mga grupo, ha? Ano ba 'yun? Berham ba 'yun o hindi ko na matanda, pero kung haharap ka sa mapa, ang may problema yung nasa kaliwa na karagatan. Doon siya pumunta sa kanan na karagatan, sa bandang harap ng Pacific. Tingnan mo kung unsa katunto, ha? Kaya kanang inyong paggamit sa maisog, pakauwaw lang mo, no? Kumbaga sa Tagalog, sa totoo lang, yung paggamit nila ng maisog, nakakahiya lang yan, ano? No, nakakahiya lang kasi paano maging maisog, mga tuta nga kayo ng China paano maging maisog yung tuta ng China, bininta nyo na yung Pilipinas sa China, kaya paano maging maisog. Kaya itong si Roque, nakakatawa to, no? Abogado to, pero iwan ko kung mayroon pang nito, mayroon pang naniniwala, maliban siguro sa side ng mga Duterte, pero yung ibang mga Pilipino na nalaman na ang ugali nito at ang mga pinagsasabi nito ay nawalan na ng gana dito, sa totoo lang. Nagiging marites ito no? Chismusong numero 1. Katulad nito, siya lang naman yung nagpakalat ng masususpendi daw si Baste. Siya, at dinagdagan lang ng mga vlogger, lalong pinalaganap ng mga vlogger, sila Banat Bay, sila Sasot, sila Maharlika. Yan yung grupo ng mga yan Yan yung mga nambudol noong 2016 hanggang sa naglingkod yung kanilang amo na si Duterte. Yung matandang Duterte. So, okay lang. Binabanggit ko lang yung maisog, nung salitang maisog, kasi sa mga Bisaya, muraga, pakauwaw lang. Kung ako di ko mo gamit ang salita, no? Kana nga words, maisog. Kung gumamit ako niyan, dapat wala akong background, natuta ako ng China, kumampi ako sa China. Nakakahiya na gumamit ng salitang maisog, tapos ganyan lang ang karakas ninyo, no? Huling-huli ng inyong karakas. Mga na kayo, mga ero, mga ero na mo sa China, sa tinuod lang istorya. Padayon natin, ituloy natin to, no? Tuloy natin yung salita nitong si Roque. At mayroon, after niya magchismis, iyon na, magsasalita na si itong si Baste. Kaya pakinggan nyo, tapusin yung kwento na to. Ayon kay Mayor Baste, hindi mo pero kung ingnon mo nahadlok ako o nahuraw ako niya, lus niya. Ito na yon, no? After na magkalat itong si Roque, nagkaroon na ng parang hindi natin alam kung kailan tong programang ito ay nagsalita na itong si Baste. At gusto niyang palabasin na wala daw siyang takot, hindi daw siya natatakot kung siya ay suspindihin ni BBM. Kasi ang talagang hinala nila palagi, pag may ginawa yung DOJ o PNP o kung ano man, yung Kongreso, mapasenado man yan, pag may ginawa laban sa kanilang grupo, ang lagi nilang iniisip ay si BBM ang nasa likod niyan. So ipagpatuloy lang natin, dito lumalabas yung kanyang paipal na naman, pabida-bida, no? Na kung tanggalin siya, wala siyang pakialam. Pakinggan pa natin. Medyo lang ako dun sa nagpalakpakan. Kung sa Bisaya pa, pila kay bayad yung sweldado o mga trabahador siguro na sila sa munisipyo mo ng kinahanglan mo palakpak. Kaya kung di galing mo palakpak, basig
basig mapag-initan sila ang ilang hari diya sa Davao. Padayon nato, no? Ituloy natin. Wala may kuwan, wala man ko'y unang-una sa tanan, tangtangon ko nila. Wako na ng piso na rin kung umasa man ko ron. Yun. Yun ang hindi ko magustuhan din, ano? Parang yung mga taga Davao, no? Pag magsalita ni siya sa inyo, no? Kung may istorya na siya sa entablado, magkuhan siya, magpadungog siya nga wala kong mga ambisyon, kamoy ningbutar na ako diri, wa ni sa akong plano, no? Nga mag-mayor, mahimong mayor, kontento na kuno siya sa iyang kahimtang, para sa ini, kontento na siya ana, no? Kontento na siya, daghan, marami ang picture na yan, no? Yung mga panahon niya nga tambay yan, kung ano, laman ng mga beer house, no? So, kontento na daw siya at naging mayor daw siya dahil sa tao. Pero simple lang ang tanong ko kasi, no? Kamo, tayo ng mga Bisaya, no? Eh kung wala ka naman palang plano, eh ba't ka tumakbo? Ba't ka nag-file ng kandidatura mo? No? Kinsay inyong tuntuhon, no? Nga ikaw ay sa wa kay plano, dili bugat sa imong siya tawagin hindi masama sa iyong loob kung ikaw matanggal. Yun ang gusto mong pahiwatig sa mga salita mo, pero kung hindi mo pala gusto, wala kang interest na maging mayor, ba't ka tumakbo? Nakakahiya naman yata yun, pakauwaw lang, no? Tuntuhon pa nimo ng imong mga constituent, ang imong mga lumulupyo di as Davao. Ayaw ilara na sila bay, no? Kung wala kay plano, wa ta ka mudagan, no? Ning file ka sa imong pagka-mayor, sa imong kandidatura, kay naa kay plano. Ayaw na nga wa man koy plano, di man kunta, di mo anhit mo kuandire, wa man koy gusto nga mahimong mayor, gilok-lok lang ko sa mga tao. Pwede ba gud nang ibuto ka sa mga tao kung wa ka mo file og imong kandidatura noon sa ayaw ilarang mga tao bay, no? Pakauwaw man lang mo. Maistorya gali ka kanang naagi murag kung sa Bisaya naay ebidensya o naay murag maayong rason, no? So yun lang ang gusto kong sa Katagalogan, sa Tagalog. Kung talagang wala siyang plano, wala siyang interest maging mayor, hindi dapat siya nag-file ng candidacy, no? Ganun lang kasimple yun. Kaya wag mo nga pag nag-speech ka parang gusto mong palabasin parang ikaw pa ang pinilit. Ikaw pang pinilit ng mga taga Davao para maging mayor nila. Sus Mariosip. Nagitungtong ko, umasa ko karon kay gusto ko magpasalamat sa inyo kay inyong gihimong presidente, tinabangan niyo kong papa, nakasweldo akong papa, mahimong trabahantes gobyerno, mahimong mayor, din ako'y bugas, amoy gikaon sa mga misa, kamoy nagpuwi sa kuha ng dakok ko ba? Kung niya ako diri karon, gusto ko mabalo sa inyo ang pasalamat. Yun. Simple lang talaga para sa akin, ano? Una, ang topic dito ay yung balak daw na pagsuspindi sa kanya. Una, sinabi ko na nga, hindi ang grupo ng media, yung mga mass media natin, mga Channel 7, 2, 3, naman yan, 5, wala, hindi nanggaling sa kanila yung quote-unquote sususpindihin ka. Ang balitang yan ay ang inyong panig, ang inyong grupo ang nagpakalat yung mga chismoso mong kasama dyan, lalo na si Roque. At yan, yung mga DDS vlogger na wala nang ginawa kung hindi pagtanggol kayo. So,
dapat sila ang banatan mo, hindi yung Malacanang. Dahil wala pa namang sinasabi ang Malacanang. Tsaka ulitin ko, wag mong sabihin na kaya ka nandyan, hindi mo gusto yung posisyon na yan, wala kang plano, wala kang interesana dyan, pero parang gusto mong palabasin na talagang pinipilit ka o niluklok ka ng taong bayan. Kunyari, nagpapasalamat ka ngayon dahil may kinakain ka. Ayaw ilarang mga tao, no? Wag tayong manloko. Nag-file ka ng kandidacy mo eh. Di ibig sabihin, plano nyo na tumakbo dyan, na ikaw ang hahalili sa kapatid mo na itong si Sara, no? Tingnan nyo nga yung mga itsura nyo. Tingnan nyo ang mga itsura nyo, no? Buti itong yung nasa gitna, no? Itong si Pulong, hindi gaano nagsasalita. Pero itong si Sara at itong si Basti, puro paipal. Puro paipal kayo, boy. Inday, puro kayo paipal. Nakakatawa, no? So, yun lang mga kaibigan, no? Hindi tawag nito, hindi nanggaling sa mass media ang ikinagagalit nila ngayon, lalo na itong si Basti. Okay, maraming salamat. Paki-subscribe ng aking channel. Patuloy tayo. Sana dumami tayo lalo para nakakainggan nyo naman na magsalita dito at maglabas ng mga iba't ibang pagpupuri o pag-criticize kung mayroon tayong makitang hindi magandang nangyayari sa ating bansa, sa mga politiko at sa iba pang mga iba't ibang issue sa atong panginabuhi, sa ating buhay-buhay. Okay, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.